Weather update tayo mga kapatid. Meron tayong bagong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating area of responsibility at ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 850 kilometers east ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, hindi po yan natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa pero ayon sa Pag-asa, meron pong katamtaman o medium po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours o higit pa. If ever maging bagyo po ito sa loob ng ating area of responsibility, ito ay mabibigyan ng local name na Pilandong. Pero sa ngayon, ito ay isang low pressure area na kumikilos dito sa may East Philippine Sea na nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil po sa ating habagat, mas madalas po at mas marami yung ating mga pagulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, La Union, kasama po dyan ng Benguet at Baguio City. Ang natitirang bahagi naman ng Ilocos Region, ang mga kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Central Luzon, kasama po dyan ang mga areas ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, maging dito sa area ng Nueva Ecija, maulap po ang panahon natin at posible naman yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang panahon natin sa areas ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at maging dito sa Occidental Mindoro. Kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Palawan. At sa mga susunod na araw, mas madadagdagan pa po yung ating epekto ng habagat. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, mula Biyernes hanggang Sabado, mas dumadami yung ating makulay na area dito sa western section ng Northern Luzon, lalong-lalo na dito sa western section ng Central Luzon. At maging dito sa Metro Manila, kaya sa may mga lakad ngayong weekend, isaalang-alang po natin ang mga malakas na bugso ng hangin na may kasama pong malalakas na pagulan if ever meron tayong thunderstorms. At huwag po natin kalimutan na ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At sa mga susunod na araw nga, mag-extend din ang epekto ng habagat dito sa areas ng Panay Islands, kasama na po dyan ng Negros Islands. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, nagpapatuloy naman ang mainit at maalinsang panahon. So mag-ingat naman po tayo dyan sa matinding init ng panahon at matataas na heat index. At dito nga sa Metro Manila, bukas, kung mapapansin nyo, napakataas po ng tsansa ng ating mga pagulan. Maulap ang panahon natin sa maghapon, minsan sumisili po yung ating araw, pero anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas sa mga pagulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, wag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mga kapatid, makikita nyo sa inyong screen ang nangyaring malawakang flash floods dyan po sa Nepal. Ito po ay hindi pangkaraniwang flash floods na kagaya ng nangyayari sa atin na nanggagaling sa mga pagulan sa bundok at dumadaloy po yung tubig pababa sa atin. Nung una, pinaniniwalaan po yung flash floods ay nananggaling sa lindol. Pero kalaunan, ito po ay nanggaling pala sa malaking tipak ng yelo o yung tinatawag nating glacier o yung mga yelo na nabuo nung sinaunang panahon. At dahil sa lakas ng pagtama niyan at pagtama sa tubig at sa lupa, nag-create po yan ng pagyanig na umabot na parang may lindol na umabot nga sa magnitude 5.2 na lindol. At kung mapapansin nyo, at balikan natin itong screen, narito yung AI simulation kung paano naganap o yung pinaniniwala ang posibleng nangyari. Maaring tumama yung ating glacier dito sa taas na bahagi ng ilog, nag-create po yan ng parang dam at naipon po yung tubig at kalaunan, bumigay din po yung harang na ating tubig. Kaya napakaraming tubig po ang dumausdos pababa ng ilog na kung saan umabot pa po yan higit 100 feet. Marami po ang nadisgrasya, napinsala at may mga namatay din po. At pinaniniwalaan din na may tulong o nakadagdag po yung ating climate change sa madali ang pagkatunaw ng yelo o mga glacier dyan sa may Himalayas. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para. Mga kapatid, Julius Babaw po, anong masasabi mo sa balitang ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Mag-follow at mag-subscribe na sa News 5 social media pages para sa iba pang balita at updates.